Ang official preview ng One Piece Chapter 1094 ay ang The Climax of the Battle against Kizaru. The battle intensifies at Egghead. Will the crew be able to escape? Tatapusin na ba ni Luffy ang laban kay Kizaru? Seryoso na nga ba tong Admiral sa laban nilang dalawa ni Luffy? Mangingibabaw ba si Zoro sa laban nila ni Rob Lucci? Makakaya nga ba ni Sanji na mag-isang protektahan si Vegapunk laban sa buong puwersa ng mga kalaban na nasa Fabio Rio Stratum? Kamusta kayong lahat mga men? At welcome sa ating channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang posibleng mga mangyayari sa paparating na Chapter 1094 ng One Piece. At bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng like sa ating video at pakibalibag na rin ang subscribe button at notif bell dahil sa sobrang laking tulong po niyan sa ating channel. So far, mukhang pumapabor na sa ating mga bida ang sitwasyon sa Egghead Island. Nagagawa ni Luffy na mapigilan si Kizaru sa pagtugis kay Vegapunk at wala ding choice si Lucci kundi harapin ngayon si Zoro. Ligtas nga ding nakababa si na Vegapunk kasama si Franky at Sanji sa Fabio Rio Stratum at tagumpay na mabawi ang mga pacifista mula sa mga Marines. Isa sa mga bagay na nakakasiguro tayong masasaksihan natin sa Chapter 1094 ay ang patuloy na balagbagan sa pagitan ni Luffy at Kizaru. Ilang sunod-sunod na chapters na rin pinasaksi sa atin itong laban ng Yonko at ng Admiral. Pero sa buong laban nila ay mukhang wala nga talagang balak si Kizaru na ito ang pansin niya kay Luffy at mag-all out sa laban nilang dalawa. Instead ay mas pinapahalagahan niya ang kanyang misyon na pagpatay kay Vegapunk. Kaya naman ginagawa lahat ni Kizaru ang lahat ng kanyang makakaya upang makaiwas sa harap-harapang palitan ng mga atake laban kay Luffy para naman makahanap siya ng oportunidad na mapatay si Vegapunk at matapos na kagad ang kanyang misyon. Dahil sa kapag maiipit si Kizaru sa isang matagal na labanan against kay Luffy at mapipilitan siyang mag-all out ay alam niyang di siya magkakaroon ng tsansang matugis si Vegapunk. Kaya para matapos na kagad ni Kizaru ang kanyang misyong pagpatay kay Vegapunk ay mas mainam para sa Admiral na lubos na guluhin si Luffy gamit ng kanyang Devil Fruit abilities. Kagaya ng sa nakita natin sa nakaraang Chapter 1093 nang gumamit itong Admiral ng mga light clones. At maaari nga niya tong gawin ulit sa paparating na chapter. Kasalukuyang nasa Fabio Rio Stratum si Vegapunk ngayon. At kahit na ibinalik ni Edison ang Frontier Dome o ang Barrier ay walang magiging problema si Kizaru sa bagay na to. Dahil sa basic lang dito sa Admiral na tumawid mula dito sa Barrier. Dahil sa isa nga siyang light human. On the other hand naman, sa lagay ni Luffy na kahit kaya niya ring tumawid mula dito sa Barrier ay magtatamo siya ng pinsala di tulad sa Admiral. At sa oras na susundan ni Kizaru si Vegapunk sa Fabio Rio Stratum ay mapipilitan din nga si Luffy na tumawid sa Barrier para tugisin si Kizaru. Nagawa na nga niya to sa Chapter 1092 at walang dudang gagawin niya din to ulit kung kinakailangan. Delikado na itong buhay ni Vegapunk na ngayon bumaba siya mula sa Labo Face at ngayon malayo na kay Luffy. Pero buti na lang ay sumama nga sa kanya si Sanji. So kung aatakihin man ni Kizaru si Vegapunk ay paniguradong kayang-kaya din naman ni Sanji na palagan itong Admiral at mapanatiling ligtas si Vegapunk hanggang dumating si Luffy. Pero base naman sa chapter preview, maaari kayang tatapusin na kaagad ni Luffy ang laban against kay Admiral Kizaru na ngayon mukhang aaksyon na ang Gorosei na si Saturn. At walang duda na si Luffy din nga ang kinakailangang humarap dito sa isa pang napakalakas na kalaban sa Egghead Island. Most likely ay masasaksihan din natin ang laban sa pagitan ng mga Mark III pacifista at ng mga Marines na ngayon nasa Fabio Rio Face. Ilang chapters na ang nakalipas nang makita nating naagaw ng mga Marines itong mga pacifista mula sa ating mga bida. Nandirito rin ang siyam na Vice Admirals ng mga Marines. Pagkatapos ng makuha ni Kizaru ang mga pacifista mula sa ating mga bida ay sa malamang di na rin muna umaksyon itong mga Vice Admirals dahil sa nasa kanila na rin itong mga pacifista. Pero sa nakaraang chapter ay nabawi na rin ni Atlas ang kontrol sa kanila. At ang ibig sabihin lang nito ay masasaksihan na natin ulit itong mga Vice Admirals ng mga Marines. Inutusan ni Atlas na pulbusin itong mga Marines na nasa Fabio Rio Stratum. At tanging itong mga Vice Admirals lang ang may kakayahang pumalag dito sa mga Mark III pacifista. Aasahan nating masasaksihan natin sa Chapter 1094 itong buong lakas ng mga Mark III pacifista na ngayon mga Vice Admirals ng mga Marines ang haharapin nila. While alam naman nating di pare-pareho itong lakas ng mga Vice Admirals, may mga napakalakas nga ding individual ang napapabilang sa kanila. For example ay sa kagaya ni Garp. At dito naman sa Egghead Island ay si Nadal at Doberman itong mga Vice Admirals na matatansya nating di mamomroblema sa mga pacifista.
pero di pa rin nating pwedeng baliwalain ang ibang Vice Admirals na kasama nila dahil sa maaaring napakalakas din nila at bibiglain tayong mga One Piece fans dahil sa malalakas din silang mga fighter na may disenteng control sa kanilang mga haki at sa malamang ay makakapalag din itong sina Dal at Doberman, kina Bonnie, Frankie at kahit pa kay Sanji na ngayon kasama nila Vegapunk sa Fabi-Rio Stratum. Paniguradong mabubulabog itong Fabi-Rio Stratum na ngayon napakaraming maaaring magsisiklab ng mga labanan, lalong lalo na kapag umaksyon na rin ang Gorosei na si Saint J. Garcia Saturn na ngayon nabawi na ni Atlas ang kontrol sa mga pacifista. Isang napaka-interesting na bagay nga ang maaaring mangyayari sa paparating na chapter 1094. So pinakita na nga sa atin ang level ng kontrol sa mga pacifista at si Vegapunk ang may pinakamataas na kontrol sa mga pacifista na nasa Egghead Island. At ang may pinakamataas na kontrol naman sa mga pacifista ay ang 5 Elders or Gorosei. At di nga alam nila Vegapunk na ang isa sa mga Gorosei na si Saturn ay nasa labas lang ng Egghead Island na nakasakay sa isang barko ng mga Marines. Maaaring masasaksihan natin itong mga pacifista na magiging kakampi ng ating mga bida saglit. At dito magtatagal kung mapipilitan na ring umaksyon si Saturn at bawiin ang kontrol sa kanila at utusan itong mga pacifista na atakihin sina Vegapunk at ang Straw Hat Pirates. Pwede nga itong mangyari kagad dahil sa dehado na itong mga Marines sa kasalukuyang sitwasyon. At sa pagtatapos ng chapter 1093 ay nasaksihan din natin itong ekspresyon ni Saturn na stress na sa mga nangyayari. At kung mangyayari man to ay paniguradong mahihirapan ang Straw Hat Pirates dahil sa dami ng kanilang kakalabanin. Currently nga ay dapat na di mawala sa paningin ni Luffy at ito ng kanyang atensyon kay Admiral Kizaru. Si Zoro naman on the other hand ay nakikipaglaban din against kay Lucci. At kahit na napakalakas ni Sanji ay mahihirapan nga siyang harapin ang 50 Mark III pacifista at siyam na mga Vice Admirals ng mga Marines. Si Jinbei naman ay kasalukuyang gumagawa ng preparasyon sa kanilang pagtakas at si Robin naman ay injured sa ngayon. Di natin may tatanggi na kukulangin itong pwersa ng Straw Hat Pirates para kalabanin itong napakaraming pwersa ng mga Marines. Mas bababa nga ang tsansa nilang magtagumpay kung sasama na rin sa bakbakan si Saturn. Pero may isa pa namang alas ang ating mga bida na maaaring makakatulong sa kanila dito sa laban. At ito nga ang Ancient Robot sa Egghead Island na ngayon gising na. Biggest trump card ng Straw Hat Pirates dito sa laban, ang Ancient Robot. Speculated ng nakakarami na nagising to dahil sa giant form ni Luffy sa kanyang Sun God Nika form nang dinampot niya si Kizaru at sinubukang itapon to sa karagatan. Gising na itong Ancient Robot at di rin nga magtatagal ay gagalaw na rin to. Nung una nga ay Marijo itong sinalakay ng robot at sa ngayon ay di pa tayo nakakasiguro sa kung ano itong pupunteryahin niya ngayon. Pero kung dahil nga talaga kay Luffy kaya nabuhay muli itong Ancient Robot ay nagsasuggest lang ito na maaaring magkakaroon din si Luffy ng kontrol sa kanya. At kung mangyayari man to ay magkakaroon nga ang Straw Hat Pirates ng isang napakalakas na kakampi na makakatulong sa kanila para mabalibag ang buong fleet ng mga Marines at makapagbigay daan sa kanilang pagtakas mula sa isla. Kapag mangyayari man ang bagay na to ay dapat ngang magsama-sama na uli ang ating mga bida at unahin ang priorities nila sa laban. Katulad lang nitong dapat nilang may takas si Vegapunk mula sa Egghead Island. Kailangan ni Luffy na harapin si Saturn dahil sa maaaring siya itong magiging pinakamalakas na individual sa kanilang makakalaban dahil sa isa nga siya sa mga warrior gods of the world government. Pagtutulungan naman nina Zoro at Sanji si Kizaru at walang duda na kayang-kaya nilang palagan itong admiral at mukhang di naman mamomroblema si Jinbei kay Lucci dahil sa nasaksihan na rin natin itong pagdominate ni Jinbei sa laban nilang dalawa ni Hushu sa Wano. Ang Ancient Robot naman ang bahala sa 50 Mark III pacifista habang ang ibang Straw Hat Pirates naman ang haharap sa mga Vice Admirals. Maaasahan nating maganda itong ipapamalas ng ating mga bida dahil na rin sa karanasan nila mula sa digmaan sa Wano na halos katulad din sa sitwasyon nila ngayon at kailangan nga talaga nilang manalo upang maprotektahan si Vegapunk at makapagpatuloy sa paglalayag papuntang Elbaf Island. So hanggang dyan na muna at kita-kits sa spoilers, full chapter release at sa iba pa nating mga contents. Maraming salamat po sa panunood. At hanggang sa muli, mga men.